kondisyon ng mga suspects sa flood control controversy at ang kanilang mga programa para sa mga persons deprived of liberty o PDL. Ating tatalakayin kasama si Jail Superintendent J. Rex Bustinera, ang tagapagsalita ng Bureau of Jail Management and Penology. Colonel, magandang tanghali po. Sir, magandang tanghali po at sa mga sumusubaybay sa inyong programa. Sir, una po sa lahat, interesado yung ating mga taga-panood po. No? Ano po yung lagay po ng mga suspect doon sa flood control controversy na nasa kustodiya na po ngayon ng BJMP? Yes, sir. Nito pong nakaraang Lunes, may dinala pong 6 na nasasakdal dito sa ating maanomalyang flood control scandal. Pawang mga DPWH officials po ito. This is by virtue of the commitment from Sandigan Bayan. 6 po sa Quezon City Jail, male dormitory, at isa naman po sa female dormitory. Kahapon naman po may dinala pong panibagong 2, isang lalaki at isang babae. So in total, 9 po na former DPWH officials ang in custody sa BJMP. Sir, paano po titiyakin po ng BJMP na walang VIP treatment ang nabanggit yung siyampo na nasa kustodiyan ninyo, lalo na marami sa kanila po ay nanungkulan po sa DPWH? Una po, sir, zero tolerance po ang policy ng BJMP sa VIP treatment. In fact, it is a proclamation of our Secretary, Secretary John Rimulya, and our Chief BJMP, Jail Director Ruel Rivera, higpit na pinagbabawal itong VIP treatment. Makikita naman po natin ito pong mga bagong dalang opisyalis na ito, former officials, ay inihalo sa 3,600 na nakakulong na bilanggo sa Quezon City Jail. At ang kanilang selda ay, ang disenyo nito ay kung ano ang disenyo rin ng isang ordinaryong bilanggo. Ganon din po ang kanilang mga karapatan, pribileyo at gagawin sa loob ng kulungan ay isang katulad ng isang ordinaryong bilanggo. At makita naman po natin sa mga nakaraang nakulong na mga high-profile cases natin, it's the same. Wala pong VIP treatment at hindi po pumapayag ang BJMP sa ganyan. Sir, meron po bang special o particular na security protocol na ipapatupad para po protektahan sila? Kasi alam naman po natin kung ano po yung mga pwedeng mangyari sa loob po ng mga kulungan. So, meron po ba tayong special security protocol para po maprotektahan din sila habang dinidinig po ang kanilang kaso? Tama po, sir. That's a very good question. Hindi naman po ito VIP treatment o special, kundi dahil po sa nature ng kanilang kaso, meron po tayong karagdagan security measures. Sabihin ho, ang placement ho ng kanilang selda, unang-una, malapit sa duty station, kitang-kita sila 24/7 para ma-prevent ang any incident doon. Ganon din po, restricted po ang movement nila at ibang bilanggo rin para lumapit sa kanila. Pangatlo, tuwing sila may movement, katulad po nung isang araw na sila ay may arraignment sa Sandigan Bayan na inilabas po sila ng kulungan para maka-attend ng hearing, may mga special security considerations tayo sa convoy, sa escorts, may additional security from Philippine National Police, and of course yung security sa Sandigan Bayan. At lahat naman po ito in combination para lang po maprotektahan din ang security nila at walang anumang mangyari. Ayaw din po namin may mangyari habang sila ay nasa kustodiya ng BJMP. At alam din po namin na kailangan marinig ng taong bayan ang mga sasabihin nila sa hinaharap. Kaya sisiguraduhin naman ho natin ang kanilang seguridad. Meron bang limitations, Colonel, at patakaran po sa pagdalaw ng pamilya, pati mga abogado po ng akusado? Paano po kaya, baka kasi po ang tanong ng iba, baka magamit daw yung visitation privilege para mabigyan sila ng mga kung ano-ano na tantamount to special treatment? May patakaran pong sinusunod ang BJMP base sa karapatan ng isang bilanggo. Pwede lamang ho siyang dalawin ng kanyang immediate family. Hindi ho pwede yung malayong kamag-anak o kaibigan dumalaw sa kanya. Kailangan ito ng permiso pa. Ang kanyang abogado ay pwedeng dumalaw any time of the day. At ganoon din po ay doktor at spiritual advisor. At ang hindi po papasok sa category na yun ay hindi po pwedeng dumalaw. Sapagkat yun lamang po ang karapatan ng isang bilanggo. Sabi po ni SILG Remulla na we can expect na may big fish po na posibleng mahuli na
in the coming days or coming weeks. So handa po ba ang BJMP na tanggapin sila? Ihahalo din po ba sila sa regular inmates po? May nabanggit din si Secretary Remulla na wala pong La Catedral in reference to the private prison po ni Pablo Escobar na drug lord. So pag yung big fish po ba dumating, paano po natin maiiwasan po na maakusahan na magkakaroon sila ng special treatment? Una po, kayang-kaya pa ho nating tumanggap ng mga karagdagang makukulong kung meron man ho in the next few weeks. Under capacity pa ho ang Quezon City Jail. May laman ho itong 3,600. Ang capacity po nito ay humigit 5,000 pa. So more than 1,000 or less or 2,000 ang kaya pang i-accommodate nitong kulungan na ito. Kung may makukulong man pong big fish katulad po ng sinabi ng ating kalihim, Secretary John Vic Remulla, pareho lang ho ang selda. Iisa lang naman ho ang disenyo niyan at wala hong special selda para kahit kanino man. At kung ano po ang dinaranas ng isang ordinaryong bilanggo at ang kanyang selda, ang kanyang pribileyo, ay ganun din ho ang kahit sino pa hong dumating. Mataas man na opisyal yan o hindi. Para doon, Colonel, sa mga pinaghahanap pa kasi nasa abroad sila, meron po bang coordination kayo with the PNP tracker teams o sa foreign authorities po sakaling sila ay maaresto sa labas ng bansa at ipasok na po sa kustudiya po ng BJMP? Meron pong koordinasyon po ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan, especially the law enforcement agencies, dito ho tungkol lalong-lalo sa mga high-profile cases natin. At kami naman ho, ang BJMP, laging bukas at nakikipag-ugnayan sa kanila para, of course, handa ho kami anytime na may dadalahin sa aming custody. Doon po sa isa sa mga suspect po na nahuli po sa Mindoro po, doon po siya sa bahay ng Vice Mayor po nahuli mismo. So ano po yung safeguards laban sa posibleng panghihimasok po ng mga politika at lokal na opisyal po sakaling meron po silang i-exert po na influence habang nasa kustudiya po ang mga suspect? Unang-una po, ang pinaka-safeguard ho natin ay ang kapangyarihan ng korte lamang ang pwedeng mag-impluwensya sa anumang gagawin sa PDL. So mahigpit pong polisiya ng BJMP, no court order, no movement, or any actions relating sa isang nakakulong ay kailangan may court order. Pangalawa ho, lahat ho ng pupunta dyan o makikipag-coordinate o mag-i-impluwensya, kailangan hong dumaan sa hierarchy o sa command. Ganon din po, kailangan nyo dumaan sa Secretary DILG, sa ating Chief BJMP, sa Regional Director na bawat mga riyon na kung nasaan yung kulungan, at of course the Warden. So sa dami ho ng layers na kailangan pagdaanan at approval na yan, lalong para lang po ma-impluwensya ng isa nakakulong, sa tingin ho namin enough po yung safeguards natin sa undue influence sa ating mga PDL. Ayan po, yung isang direksyon yun yung influence galing sa labas, papasok. Pag-usapan naman natin, Colonel, yung paano naman po kung ang inmate po ay big fish o high profile, paano naman po matitiyak na hindi sila pag-impluensya o makakapagbigay ng utos sa labas habang nakadetain naman po sila sa BJMP? Opo, napag-aralan na po ng BJMP and especially sa design ng ating facility, restricted ho ang movement at paggamit ng gadget. Nakita po natin sa pagsampuan lang ho ang design ng selda at per level po ito, multi-level, cell blocks na tinatawag, hindi ho talaga makakapag-communicate basta-basta. Sa other inmates naman ho o kahit sa empleyado. Ang empleyado ho natin ay shifting para maiwasan ng familiarization at nagro-rotate ito regularly. Ganon din po ang access nila sa gadget ay limited lamang tuwing may court hearing, usually online hearing, at bawal ho ang cellphone, tablets, laptops, or access sa internet. Tanging dalaw lamang ho ang kanilang pwedeng pumunta sa kanila, face-to-face visitation or virtual visitation. Again, authorized gadgets. So, with that, sir, I believe limited access sa communications nila and gadgets, mape-prevent naman ho yung undue influence from the inside to outside our community. Sa ibang usapin naman po, Colonel, ano naman po yung nakalatag nyong Christmas programs para po sa ating persons deprived of liberty ngayong holiday season? Yes, of course, primarily, sir, visitation ng ating mga nakakulong. Ngayon kung darating na mga holidays is of course, may changes naman tayo sa visitation to allow
yung ating mga dalaw ay mabisita naman ho sa itong mga okasyon natin. Pangalawa ho, may mga programs naman ho tayo sa loob ng jails. Usually, mga outreach programs, wini-welcome ho natin yan, mga donation, para sa mga regalo naman ho, sa mga nakabilang ko na walang dumadalaw sa kanila. Ganon din po, yung mga spiritual programs natin, embedded na po, tuloy-tuloy naman sa mga kulungan. Sir, paano po pala ang sistema sakaling dumalaw po yung mga mahal sa buhay, magbigay ng mga regalo? Allowed po ba yon? O ano po ba yung security protocol para sa ganito? Opo. The usual protocol, sir, ay kailangan po muna, una ay qualified silang dumalaw. Sila ay immediate family o kaya pinayagan silang dumalaw o may clearance dumalaw galing sa korte o sa warden natin o sa chief BJMP. Pangalawa ho, kailangan ho ito na dumaan sa security inspection sa ating mga gate. I-check ho lahat ng gamit na yan at i-donate para wala naman ng kontrabando na maaaring makasama sa loob ng pilitan natin. So yun po primarily yung requirements at ginagawa natin dyan, sir. Doon naman, sir, sa mga PDL po natin na may livelihood skills, yung mga gumagawa po ng crafts, meron po ba silang pagkakataon na maibenta ang kanilang mga produkto sa labas po ng piitan? At o pwede po bang mapunta sa pamilya nila o sa savings nila yung kikitain dito sa mga crafts na ito? Tama po. Part po ng development opportunities for PDL ay livelihood skills enhancement natin. At may mga livelihood products, kanya-kanyang jail, depending sa kung anong available resources sa locality o municipality na yan. Meron nga po tayo, sa example, sa Quezon City Jail Female Dormitory, ng mga export products at meron din po sa iba't ibang kulungan sa buong bansa. At lahat po yan, ang income po niyan ay napupunta sa PDL and a part of it napupunta para sa capital o materials na ginagamit nila sa livelihood. At naipapadala po nila yan sa kanilang mga kamag-anak. Ayan, bilang panghuli na lamang po, Colonel, mensahe nyo na lamang po sa ating mga kababayan na nakatutok po sa issue ng flood control, pati na rin po sa mga kaanak po ng ating mga PDL ngayong Kapaskuhan. Unang-una po, makakaasa po ang ating taong bayan na lahat na nakakulong natin ay una, wala ho kaming VIP treatment, pantay-pantay ho ang pagtrato namin. At pinipilit ho natin na lahat ng bilanggo natin ay may maayos na kulungan at magpapatayo tayo na mas maraming magagandang kulungan pa. Ngayong darating ho na Pasko, welcome po ang ating mga kamag-anak ng PDL na dumalaw sa ating mga piitan at huwag naman ho sana nilang kalimutan na ang mga kamag-anak nila na nasa nakakulong. Ayun lamang po sa part ng PJMP. Maraming salamat po sa opportunity ito. Mabuhay po kayo, sir. Maraming salamat din po sa inyong oras. Jail Superintendent J. Rex Bustinera, ang tagapagsalita ng BJMP. Thank you, sir.